Mga tol, naglabas ng pahayag nitong nakaraan ang bagong supreme leader ng Iran. Subalit, ito'y written statement lang walang video mga kapatid. Kaya ngayon, umuugong ang usap-usapan na totoo ang pahayag ng Amerika na ang bagong supreme leader, yung anak ng yumaong Khamenei, is sugatan mga kapatid at nagpapagaling. Ito ba'y may katotohanan mga kapatid, no? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ayon kay Secretary of War Pete Hegseth, no, sugatan ang bagong supreme leader ng Iran. Sabi rito, wounded and likely disfigured. Sabing ganon. Dahil nga nitong nakaraan, di ba, alam natin, nagbigay ng bagong pahayag etong supreme leader ng Iran, etong bagong supreme leader ng Iran. At sabing ganon mga kapatid is maghanda ang buong mundo dahil talagang maaapektuhan ang langis dahil nga isa-shutdown o isasara etong Strait of Hormuz. Pero ayon dito kay Pete Hegseth, eto sa panonoorin natin, sugatan daw mga tol etong bagong supreme leader ng Iran. Para mas malinaw mga kapatid, panoorin natin itong pahayag niya dito sa Fox News. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. Yan, galing mismo yan kay Pete Hegseth. Baka sabihin na naman ng mga nanonood, fake news yan, fake news, invento ka lang. Ayan na nga si Pete Hegseth na nga ang nagsasalita Tuloy natin. He put out a statement yesterday, a weak one actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. So, ito'y galing mismo kay Pete Hegseth. Bahala na kayo magbigay ng inyong opinion, bahala na kayo magbigay ng inyong reaksyon. Basta tayo, pinakinggan lang natin, pinanood lang natin mga tol. Napakaraming camera daw, voice recorder ditong Iran, pero bakit written statement lang ang inilabas ng bagong supreme leader ng Iran? Sabing ganon ni Pete Hegseth dahil yun daw ay sugatan o likely disfigured, sabing ganon mga kapatid. At yan ay pinatotohanan mga tol nitong balita dito sa UNTV. Bagamat sinabi rito na nagbabala o nagbanta ang Iran na isa-shutdown ang lahat ng US bases sa kanilang bansa o dito sa Gulf States, no? Kung ano-ano man yung mga bansa diyan mga kapatid, no? Pero ito ay written statement lang at hindi talaga lumabas sa video. Pero ito, panoorin natin itong bago o itong banta ng Iran sa Gulf States, no? Ng mga bansa dyan sa Gulf region. Hindi man nagpakita sa kanyang unang public statement. Hindi man nagpakita sa kanyang unang public statement. 'Di ba? Ibig sabihin, ito'y may kaugnayan doon sa sinasabi ni Pete Hegseth na bakit nga ba, no, na ito yung kauna-unahang statement ng bagong supreme leader pero bakit walang video? Bakit walang voice record? Bakit written statement lang? 'Di ba? Kasi nga daw sabing gano'n ni Pete Hegseth, ito daw ay wounded, sugatan o likely disfigured. Yun ang sabi ni Pete Hegseth Pero panoorin natin kung ano yung banta, kung ano yung babala ng Iran. Hindi man nagpakita sa kanyang unang public statement. Malinaw ang mensahe ni Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei, hindi sa kanyang mga kaaway kundi sa mga kaibigan at karatig bansa sa Middle East. Nanawagan ng Iranian leader sa iba pang Gulf nations na ipag-utos ang shutdown ng lahat ng base militar ng Estados Unidos. Aniya, ito lang mula sa umpisa ang target ng Iran. Ayon pa sa opisyal, sa ganitong paraan lang mapapangalagaan ng mga leaders sa Middle East ang kani-kanilang mamamayan. Ayan, ayon kay Mujtaba ang basa pala rito, no, Khamenei,
no, sa kanyang mga kaibigang Gulf nation, sabing ganon, ay ipag-utos daw kasi nga gusto ng Iran i-shut down eto mga US bases dito sa mga bansang to. So ngayon, ang panawagan niya dito sa mga Gulf nation o Gulf states dito sa region na yan is i-shut down nila ang mga US bases dito sa kanilang mga bansa. For example, UAE, Iraq, tama ba? Iraq, Dubai, yan, kasama na yung UAE. Sa Kuwait, sa Jordan, sa Bahrain, sa Saudi, 'di ba? Doon may mga may mga US bases eh. So ang panawagan ng Iran i-shut down, isara ang mga US bases dito sa kanilang bansa. Sabi pa ni Mujtaba, mahabang panahon na silang magkakasamang umiiral sa gitnang silangan. Ngunit patuloy din ang paglalagay ng US ng base militar sa layuning idumina ang buong rehiyon. Sinabi pa ni Mujtaba, mahabang panahon na silang magkakasamang umiiral sa gitnang silangan, ngunit patuloy din ang paglalagay ng US ng base militar sa layuning idumina ang buong rehiyon. Dahil dito, mariin ang kanyang banta ng paniningil sa kanilang mga kaaway. Sinabi nito na sisirain nila ang lahat ng assets ng US at lahat ng makikiisa rito. Ano sabi In any case, we will obtain compensation from the enemy. If they refuse, we will take it from their assets to the extent we deem appropriate. If that wasn't possible, we will destroy an equivalent amount of their assets. Yun ang sabi nito ni Ayatollah Mojtaba Khamenei. Hindi natin alam mga kapatid kung itong post na to is talagang post in English or na-translate lang, di ba? Hindi natin alam kung ganun. Kasi sa bagay, marunong naman din sila mag-English no? Baka talaga nakapost to in English. Nila ang lahat ng assets ng US at lahat ng makikiisa rito. At isa sa leverage o kabayaran sa lahat ng ari-arian at buhay na nawala sa Iran ay ang Strait of Hormuz. Aniya, mananatili itong nakasara at hindi mapapakinabangan ng iba. Kasunod ng pahayag ni Mujtaba, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malaki ang kumpiyansa niya sa alyansa nila ng Amerika. Eto nga si Netanyahu mga tol, ewan ko kung aware kayo may mga kumakalat din ng mga post sa social media na nasawi daw ito si Netanyahu. Well, hindi pa yan nakukumpirma at naghahanap nga rin ako ng balita sa internet mga tol o kung saan man natin mahahanap na makukumpirma natin kung totoo yung mga kumakalat na post sa social media. Kasi ngayon, laban din ng propaganda ngayon mga tol Dito nga mga kapatid, naidadamay pa ako pati sa mga propaganda ngayon Pag nagpo-post tayo o kaya nagre-reaction tayo ng balita na tinatamaan ng Israel, tinatamaan ng mga US asset, sinasabi nila maka-Iran. Maka-Iran ka kasi. Pro-Iranian ka Parang ganon mga tol. Pero kapag ka nagpo-post naman tayo o nagre-reaction naman tayo na tinatamaan naman ng Iran, dahil yun naman din ang nakalagay sa balitang pinapanood natin, ang sinasabi naman ng mga nagko-comment, pro-US ka pro-Israel ka. Kumbaga, alam mo yon, pati tayo nadadami sa propaganda. Samantalang ordinaryong reactionist lang naman tayo at ordinaryong commentator lang naman tayo sa kung ano talaga yung nangyayari ngayon. Diba? Kasi gusto ko maging aware tayong lahat. Hindi yung puro kung ano-ano lang yung nakikita natin sa social media. Minsan ang nakikita natin mga gawang AI lang Yung mga nagliliparang eroplano, mga naghahabulan, kitang-kita naman kasing AI yun Pero yun talaga pinapaniwalaan nila. So ngayon, kumukuha tayo, as much as possible, kumukuha tayo ng source, ng news, sa mga talagang reputable news agency. 'Di ba? Dito tayo nakikinig, dito tayo nanonood ng balita, 'di ba? Pero syempre, may mga sinasabi rin naman sila na hindi pa kumpirmado. Halimbawa, pag nanonood tayo sa WION, sinasabing unconfirmed, mga ganyan. So bahala na lang din kayo, do your own research, 'di ba? Pero sa propaganda, huwag niyo na akong idamay diyan. Wala naman akong kinakampihan diyan sa mga 'yan 'Di ba? Ang gusto ko lang mga tol, maging aware tayo lahat kung ano yung update, kung ano yung nangyayari ngayon dito sa nangyayaring kaguluhan dito sa Middle East. Ito aniya ang patunay na malakas ang kanilang puwersa. Prime Minister Benjamin Netanyahu na malaki ang kumpiyansa niya sa alyansa nila ng Amerika.
Ito aniya ang patunay na malakas ang kanilang puwersa na siyang kailangan upang manatili ang kanilang pag-iral bilang bansa. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, With unprecedented strength between Israel and the United States, we have achieved enormous achievements. השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון, And achievements that are changing the balance of power in the Middle East and beyond. וגם מעבר לו. ההישגים These achievements establish Israel positions as stronger power than ever before. Binabasa natin kasi iba yung salita niya. הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. והשינוי הדרמטי This dramatic change in our power versus that of our enemies is the key to ensuring our survival. הזה, בכוח שלנו מול הכוח של אויבינו, הוא המפתח להבטחת קיומנו. Sa ngayon, nananatiling matatag ang suporta ng Russia sa Iran. Kamakailan, nagpadala ito ng humanitarian aid para sa mga ospital na nasira at Actually, hindi lang Russia mga kapatid ang matatag ang suporta sa Iran. Maging ang China. At ayon nga mga kapatid sa isang nabasa ko, ito mula kay Robert Kiyosaki. Punta na lamang kayo sa kanyang Facebook page at nandoon nagpo-post siya ng mga update. Diba? Nabasa ko mga kapatid na nasa 11 million barrels of oil ang naipadala ng Iran dito sa China. Tiba-tiba ang China ngayon mga tol. At China lang ang pinapahintulutan nilang makadaan ng payapa dito sa Strait of Hormuz. So kumbaga, pagdating sa usapan ng langis, walang problema China ngayon. No? Tapos ito pa, happy rin ng Russia ngayon kasi inalis muna pansamantala, kinukonsider ata ewan ko kung inalis na ha ng US yung kanilang oil sanction dito sa Russia. So fresh money yan para kay Putin at yan ay makakatulong sa pagpapalakas lalo ng kanilang puwersa kasi diyan ang gagaling ang pera ng Russia mga tol sa langis. Diyan ang gagaling ang talagang yaman nila. So ngayon dahil inalis muna ang sanction, di napakarami ngayong kita ng Russia. So talagang tiba-tiba sila. Tapos alam ko merong isang tanker mula naman India ang nakadaan din dito sa Strait of Hormuz. Pero sa kabila ng mga nakakadaang ligtas is meron namang hindi pinapalad na mga barko na pinasabog nitong Iran, no? Yung iba nga nakaparada lang, nakaangkla lang Pinuntirya ng Iran, pinasabog nila yung mga tanker na yon. At ayon sa mga balita, mga tol, may mga ilang Pilipino pa ang nadamay. No? Tuloy natin. mga sugatang Iranian. Sumali na rin ang militanteng Hezbollah para maging puwersa ng Iran sa pag-atake sa Lebanon. Ngunit ayon kay Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar, kumpiyansa sila na hindi magtatagumpay ang Iran. Unfortunately, this situation demonstrates the Iranian axis formed and built as part of its plan to eliminate Israel. They will be defeated. They will be defeated, sabing ganon. Matatalo sila, sabing ganon mga kapatid. Sino yung tinatawag niyang sila? Yung Iran daw. Bradley Robuza. Alright mga kapatid, eto ang mga balitang ating nasagap ngayon. Ulitin ko mga kapatid, tayo'y nanonood lamang at nagbibigay ng komentaryo at reaksyon. Hindi po sa akin ang galing yan. Hindi ako ang gumagawa ng balita sa ating daigdig dahil hindi natin kontrolado kung ano nangyayari sa ating paligid. Nanonood lang tayo at kumukuha ng mga info mula rito sa mga respetadong mga news agency. Minsan sa ibang personalidad katulad kanina sa Fox News kay Pete Hegseth. Yan, napapanood natin. So, bahala na lang kayo mga kapatid kung ano ang gusto ninyong i-comment, kung ano ang inyong reaksyon dito sa mga videong ito, dito sa mga balitang ito. Diba? Basta tayo, hindi tayo maka-Iran, hindi tayo maka-US o maka-Israel. Tayo'y maka-humanity. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.